Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ito na naman inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. So dito sa bidyong ito, pag-aaralan natin ay ang napakahalagang topic na ito, yung crushing at saka yung fast tracking ng project schedule natin. No? So kaya mahalaga ito, isa sa dito pwede natin gamitin, i-fast track natin or i-crush natin yung mga activity para bumilis yung project natin, no? Project schedule. Siyempre, pag nadidelay na tayo, yung ibang activity pa ika-crush natin or ipa-fast track natin para mahabol natin yung delay natin sa ating project. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin i-apply, no, sa proyekto natin etong crushing at saka yung fast tracking ng project schedule natin. Umpisahan natin sa crushing. So pag sinabing crushing, meron tayong mga activity sa critical path. Ang pagka-crush po sa critical path na mga activity lang, no? So pwede nating dagdagan or yung mga resources natin, no, manpower at equipment natin para bumaba yung araw or duration ng activity natin, no? So i-discuss ko rito step by step dito sa crushing na ito. So meron tayong schedule, tapos meron tayong activity A, no, ang araw niya 8 araw. Pag sinabing activity, yun yung mga gawain, no, kunwari excavation, rebars, formwork, scaffolding, ay yung mga yon, no. And then yung activity B, which is yung magiging sample natin, no. Meron siyang 2 labor, meron siyang 12 araw, yung activity B. Kasi kaya ako nilagyan ng labor tong sample natin para makita natin kung ano yung epekto dun sa bilang ng araw ng activity natin. Sa activity C, ilalabas ko lang muna, 5 araw din siya. 5 araw siya. And then yung activity D, 5 days din siya. So 5 araw din. So ang bilang ng project duration natin o yung bilang ng araw ng project natin, proyekto natin, 30 days siya. Okay, so kung 30 araw yan at gusto nating paigsiin yung bilang ng araw ng project na yan na mas mababa sa 30 days, pwede nating i-crush. So paano natin i-crush yan? So gaya na sinabi ko kanina, yung activity B, yun yung gagawin nating halimbawa. Kung halimbawa, itong activity B, meron siyang 2 labor, and then meron siyang 12 araw. O halimbawa na lang, yung excavation na diniscuss ko dun sa previous video ko, 12 araw natapos yun ng 2 labor. Paghuhukay. So sa mga hindi pa po nakapanood ng excavation na video ko, paki-watch nyo lang po para makita nyo kung paano na-compute ito, no? So ngayon ang gagawin natin, pag dinoble natin yung labor natin na maghuhukay, gagawin nating 4, no? Mababawasan itong 12 days o 12 araw na ito, mahahati ito. Siyempre, nadoble yung labor, bababa yung bilang ng araw ng activity natin, no? Mahahati ito, magiging 6 days na lang. So ito yung crush na yan, no? Yung crush schedule, papakita ko siya. Activity A, 8 days din siya, no? Ito rin yan. Activity B, ito yung sinasabi ko na kinrush natin, no? So pag sinabing crush, dagdagan mo yung equipment mo or manpower mo para bumaba yung bilang ng araw ng activity. Kagaya nga sinabi ko, 2 labor, 12 araw. Pag dinagdagan natin, ginawa nating 4 yung labor, dinoble natin, mahahati naman yung bilang ng araw. Ito, excavation yan, no? Siyempre, 4 na yung naguhukay, magiging 6 na araw na lang yan. So, ilalabas ko lang muna yung activity C, 5 days din yan. Activity D, yun, 5 days. So ang duration ngayon, no, ng project natin, nabawasan siya ng 6 na araw. So instead na 30 days, dahil kinrush ko ng 6 days yung activity B, magiging
24 working days na lang yan, no? Yung crash days na yon, ayun, no? Minus 6 days siya, na-crash siya ng 6 days. So, ayun yung crashing nung project duration. Pwede rin naman yung 3 days dito, no? Tapos 1 day dito sa activity A, 1 day dun sa activity C, 1 day dun sa activity D. Basta along critical path ang pag-crash, no? Huwag kayong mag-crash sa mga non-critical kasi may float yan, slack or spare time na greater than 0. Useless yung pag-crash doon, no? Kasi nga meron siyang spare time or float, no? Ayan yan. Kailangan mag-crash lang kayo dun sa total float niya, slack niya or spare time equal to 0. So, yan yung pag-crash sa critical path. So, watch nyo rin guys yung diniscuss kong critical path computation sa schedule natin. Meron akong video, no? Paki-watch nyo na lang para ma-appreciate nyo itong topic natin dito sa crashing, no? Tsaka dun sa fast tracking. Okay, so punta naman tayo dun sa tinatawag nating fast tracking ng schedule, no? So sa fast tracking ito 'yon, no? So meron din tayong schedule kagaya nung kanina, activity A, no, 8 araw, activity B, bali 12 days din siya, may 2 labor, no? Ito rin yung sample natin. Activity C, 5 days siya, no? Activity D, ayan, 5 days din siya. Ang bilang ng araw niya, 30 days pa rin yung project natin. Ngayon, may pagkakaiba yan dun sa ginawa natin kanina na crashing. Tingnan natin yung fast tracking naman, no? So, yung pag sinabing fast tracking ng schedule, meron tayong activity A din, no? 8 days, parehas nun. Activity B, ito yung halimbawa natin, no? Ilalabas ko muna yung activity C, saka natin pag-usapan yung activity B. Activity C, 5 days. Activity D, 5 days. So, kung napansin nyo, sa activity B, hindi na natin kinrush, no? Hindi natin dinagdagan yung bilang ng tao para mabawasan yung bilang ng duration ng activity. So, ibig sabihin na instead na dagdagan yung labor, bawasan yung duration ng activity, iniurong ko na lang, no? So, ayun yung tinatawag na fast tracking. So, ang relationship niyan, finish to start, no? Yung activity niyan, bali, tapusin mo muna yung activity A bago mag-uumpisa yung activity B. Kaya lang, ang ginawa natin, FS or finish to start, nilagyan natin ng lead na 6 days, no? So, 6 days bago matapos yung activity A, inumpisahan na natin yung activity B. Ayun. So, pwede naman yon, no? Kaya lang gagawin nyo lang yon sa, gaya na sinabi ko, sa critical path lang. Hindi pwedeng gawin yan sa non-critical activities. No? Kaya sinabi ko, dapat ang float niya equal to 0, no? Ayun yung computation natin dati, yung may total float tayo sa critical path. So, yung lead na yan, 6 days siya, iniurong natin. Ang ibang tawag ng ibang scheduler dyan na lag, no? Negative lag. Ayun yan. Ibig sabihin na pag lead naman, positive, no? Positive 6 days. Pero usually lead ang tinatawag dyan, no? Yung iba, negative lag ang tawag dyan. So, ayun yan, no? So, ibig sabihin, inatras ko ng 6 days yan since nasa critical path yung project, mga activity yan, sorry. Nasa mga activity yan, nasa critical path, uurong yan ng 6 days. Okay? So, ang mangyayari, ganito ang mangyayari dyan. Ayun, no? Yung project duration natin, 24 days pa rin, no? Iniurong ko, no? Ayun yun. Dati, nung crash, dinagdagan natin yung labor para mabawasan yung duration ng activity. Ngayon, wala tayong dinagdag na labor at hindi rin natin binawasan yung duration ng activity. Inatras lang natin yung activity. Bahala kayo kung ilan ang gusto nyong ibawas sa duration ng project. Yun ang gawin nyo sa pag-atras, no? Kung i-atras nyo. Gusto nyo ang bawasan ng 2 days yung project duration, i-atras nyo ng 2 days. Yung, pwede yung isang activity i-atras nyo, tsaka yung isang ibang activity i-atras nyo rin. No? Basta nasa critical path siya.
Ayun yung concept ng fast tracking naman, no? Okay, ayun guys, no, yung topic natin dito, either gumamit kayo ng crushing, dagdagan nyo yung tao nyo para mabawasan yung duration ng activity, or yung fast tracking na tinatawag, yung i-attract nyo yung isang activity. Kung ilang days gusto nyong bawasan yung duration ng project natin. Okay, so ayun yung topic natin dito. Kung nagustuhan nyo itong video ito, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you very much. God bless po sa inyong lahat.